kwento ni Don Prick sa Dark Continent Part 52. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ang bagong kabanata sa paglalakbay ni Don sa madilim na kontinente. Pero bago ko nga umpisahan, ililinawin ko lang na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fan na patuloy nagmamahal ng Hunter x Hunter anime. At kung malino na sa lahat, tara na, umpisahan na natin to. At dito ngayon mag-uumpisa sa laban ni Don Prick sa level 10 Brionne, kung saan nadali na siya ng kakayahan na to. Pero pagkatapos nga yan, ibigla na lang nabalutan ang ating bida ng nakakatakot na aura at muling kumalat ang sumpa ng Hellbell sa kanyang buong katawan. Kaya nagulat ang lahat dyan, at kahit ang level 10 Brionne nabigla na rin dyan dahil sa nakakatakot na presensya ng manlalakbay. At sabi nga niya na imposible daw na magkamali siya dahil ang sumpa daw na ito tiyak na galing sa akas na banta. Pero paano daw yun nangyari? Dahil kung nakagat na nga daw ang ating bida ng Snake Hellbell, dapat daw patay na ito ngayon at hindi na umabot dito sa kanilang lungga. Kaya gulong-gulo dyan ang level 10 Brionne, hanggang sa isang kisap mata nga sinunggubo na siya ni Don Prick ng sobrang bilis at inatake ng sunod-sunod na combo. Kaya bugbog sarado na dyan ang level 10 Brionne dahil sapul-sapul siya sa mga atake ng manlalakbay. At si Don Prick nga tuloy-tuloy lang sa pagbanat sa kanya at parang wala na itong planong tumigil sa kanyang mga atake dahil wanto sawa o walang humpay ng mga banat ang pinapakawalan niya dito dahil siya takam na takam sa pagdanak ng dugo. At dahil nga yan sa sumpa ng akas na banta at kada lipas ng oras lalong tumitindi ang nararamdaman ng ating bida sa pagnanasa sa dugo. Kaya hindi niya tinigilan ang level 10 Brionne. Atake dito, atake doon. Wanto sawang bugbog ang binigay niya sa berdugong banta. At nung ka-counter nga sana yan para makabawi, hindi yan pinagbigyan ng manlalakbay dahil kinombo niya yan ng sunod-sunod para hindi na ito makaatake pa. At habang binubugbog niya ang banta, tawa ng tawa si Don Prick ng nakakatakot. Kaya tulalang tulala dyan at gulat na gulat ang lahat ng mga Brionne. Dahil kung sa mga nakaraan, nakita nila
ang kakaibang liwanag ng ating bida. Isang liwanag na senyales na siya ang sugo na nakatakda sa propesiya. Ngunit sa ngayon, nakakatakot na kadiliman naman ang nasaksiyan nilang lahat na pumapalibot sa manlalakbay. Yan nga kaya ang ibig sabihin na to. Dahil si Don Prix nagtatagli ng liwanag, pero nagtatagli din siya ng nakakatakot na kadiliman. Hanggang pinakita sila rin at Kido at sila sobrang gulat na gulat dyan dahil sa biglang pagiging mabangis ni Don Prix. Dahil ibang iba na nga ito kumpara sa dati. Kaya tanong ni rin na ano daw ba ang nangyayari sa ating bida. Dahil sa tawa daw at ngiti nito, parang hindi na siya si Don Prix. Dahil lubha na daw itong nakakatakot. At sagot naman ni Kido na nakita niya na daw minsan ang sumpa na yan. At yun daw, yung laban ng ating bida sa Snake Hellbell. Sa pagkakataon daw na yan, sobrang nakakatakot si Don Prix. At dagdag pa ng batang halimaw, kailangan daw nilang gisingin si Don sa pagkakataong ito. Dahil kung kakayaan lang daw nila, baka tuluyan na nga daw nalamunin si Don Prix ng kasamaan. Kaya si Kido, pinuntahan dyan ang ating bida. At sabi niya na tumigil na daw ito. Ngunit dahil sa pagkalat ng sumpa, tila wala na sa tamang kamalayan ang hunter. Dahil ang gusto niya na lang yung makakita ng pagdanak ng dugo. At dahil makulit si Kido, kaya naalibadbaran na si Don Prix at aatakihin niya sana ang batang halimaw. Ngunit niligtas naman ito ng isang Bryon. At yan nga, itinigilan niya munang bugbugin ang level 10 Bryon. Dahil nabaleng ang atensyon niya kina Kid sa isang Bryon na tumulong dito. At sabi nga niya sa isang banta, na gusto mo bang ikaw ang unahin kong burahin sa mundo? At dyan nga, nakaramdam ng takot ang isang Bryon sa mga kataga na binitawan ng manlalakbay. At nung atake na nga sana yan ni Don, bigla naman siyang inatake ng level 10 Bryon gamit ng mga ugat na to. At sabi niya na huwag nga daw palingon-lingon ng ating bida dahil siya nga daw ang kalaban na to. At sa isang iglap, bigla siyang dinukot ni Don Prix. At sabi niya na ikaw nga ang kalaban ko, pero wala ka namang kwenta. Sabay binuo niya yan sa kalupaan ng sobrang lakas. At sabi nga ng hunter na walang kagana-gana, walang kwentang kalaban. Hanggang bumangon na nga dyan ang level 10 Bryon. At sabi niya na wag nga daw siyang malitin ng ating bida dahil hindi niya pa daw ginagamit ang kanyang tunay na lakas. At dagdag niya pa na magsisisi nga daw ang manlalakbay na ito na isinilang pa siya sa mundo. Pero hindi pa siya tapos magsalita
sinunggaban na siya dyan ni Don Prix ng sobrang bilis. At tinadtara niya yan nung walang humpay na atake. At ang mga ugat na kalaman, baliwala na dahil hindi na siya pinaporma ng manlalakbay. At habang binubugbog nga niya ang level 10 Brion, tulalang-tulala ang lahat sa bangis ni Don Prix. At pagkatapos nga yan, lipat na ang scene sa karya ng kadiliman, kung saan nandyan na rin si Princess Karen para basahin na ang isipan ni Supremo. Hanggang sinabi na nga ng hari sa mabuting prinsesa na gawin na nga daw nito ang dapat niyang gawin. Natulala si Supremo sa paglapit ng prinsesa. Nakaramdam siya ng kaba dahil nararamdaman daw niya na mayroong papalapit na trahedya sa kanyang buhay. At mukhang dito na nga daw magtatapos ang kanyang misyon. Hanggang binasa na nga ni Princess Karen ang puso't isipan ng dating sugo. At sa kanyang pagbasa dito, nagulat at natulala ang prinsesa sa kanyang mga natunghayan. Na ang pinakadelikadong misyon ng ating grupo ay nakasalalay sa iyo, Supremo. Dahil alam ko na ikaw lang ang makakagawa nito. At sa kanyang pagbasa dito, nagulat at natulala ang prinsesa sa kanyang mga natunghayan. Dahil si Supremo pala konektado sa ating bidang hunter. At ito ang inutusan ng manlalakbay para maging mata sa kanilang kaharian. At habang gulat na gulat nga dyan si Princess Karen, nakatingin naman sa kanya ang lahat ng mga kataas-taasan. Hanggang sinabi ng hari na ano ang nakita mo, Karen? Sabihin mo ang lahat ng iyong nakita. Pero ang prinsesa hindi pa makapagsalita dyan dahil sobrang gulat na gulat pa siya sa lahat ng kanyang mga nalaman. At si Supremo naman sobrang nanluho dyan dahil napagtanto niya na alam na ng prinsesa ang lahat ng nasa kanyang isipan. At ang magagawa na nga lang daw niya tanggapin ang kanyang magiging kapalaran. Hanggang nagtanong na nga rin ang isang prinsipe kay Princess Karen at sabi niya, at tinatanong ka ni Ama, sabihin mo sa amin ang lahat ng nakita mo. At nag-aantay nga ang lahat sa magiging sagot ng prinsesa. Hanggang sumagot na nga si Princess Karen at sabi niya na nakita na nga daw niya ang lahat ng nasa isipan ng dating sugo. At wala naman daw siyang nakita na may tinatago ito. At pagkatapos nga niyang sabihin yan, bigla siyang inatake ni Prinsipe Ringo. Kaya talsik dyan ang mabuting prinsesa. Kaya sabi ng hari, na ano ba ang ginagawa mo, Ringo? At sagot nga ng prinsipe, at tinatarantad niya tayo, aking ama. Ginagawa tayo tanga ng prinsesa na yan. At tutulala. Tapos biglang magugulat. Tapos ang tagal pang magsalita. Tapos ngayon wala pala siyang nakita. Kaya malinaw lang na ginagago niya tayo, aking ama. At kung wala naman palang silbi ang kanyang kakayahan, iuwakas na natin ang kanyang buhay. Pero diyan nga, bilang sumagot ang hari. At sabi niya, na binigyan ba kita ng pahintulot para saktan mo ang iyong kapatid? Pero aking ama, kitang kita naman
na tinatarantado niya tayo. Ginagalit mo ba talaga ako, Ringo? Ika ng hari ng kadiliman. Kaya dyan, hindi na umimek si Prinsipe Ringo. Hanggang biglang may humirit naman dyan na isa pang prinsipe. At sabi niyan, Natingnan mo, pamemi ka ngayon. Mas marunong ka pa kasi. Sanay ka kaya magbasa ng isipan. Wala ka namang alam. Anong sabi mo? Ika ni Ringo. Baka gusto mong tapusin kita rito. Ngumiti naman si Prinsipe Goro. Tama na yan, Ringo. Masyado kang mainit. Ika naman ng isang prinsipe. At hirit pa ng isa na mukhang dapat magpalamig ka muna. Masyadong mainit ang iyong ulo. At sabi naman ni Prinsipe Goro, napabayaan niyo siya. Gusto ko nga magpatayan kaming dalawa para magkaalaman kung sino ba ang mananalo sa amin. Natama na yan, Goro. Ika naman ng hari. Di kayo dapat na nag-away-away na magkakapatid. Dapat nagtutulong-tulong kayo para sa ating karyan. Hanggang si Princess Karen nga nagpaalam na dyan at babalik na nga daw siya sa kanyang silid. At si Supremo naman gulong-gulo sa mga pangyayari dahil akala niya nakatapos na talaga ng buhay niya kanina. At pagkatapos nga niyan lipat na ang scene sa isang matanda na nagsasalita ng nakakatakot. At sabi niya na ang malakas na kapangyarihan nga daw maaaring magdulot ng kasamaan sa mga magtataglay na to. At habang nagsasalita nga ang nakakatakot na matanda, pinapakita na ang laban ni Don Prix habang binubugbog niya ang level 10 Brion. Binanatan niya yan ang binanatan nung walang pakundangan. Kaya sa galit ng level 10 Brion, nagwala na rin yan para makabawi. At sumugod ng sobrang bilis sa ating bida. Pero sa muling pagkakataon, muli siyang dinakma ni Don Prix at pinasabog sa isang iglap. At sabi niya na walang kwenta, isang basurang halimaw ang namaalam sa mundo. Walang kwentang nilalang. Kaya gulat na gulat dyan sila rin at Kido at ang lahat ng mga Brion. Hanggang napatingin sa kanila ang ating bidang hunter at bigla siyang ngumiti sa mga ito nang nakakatakot. At sabi niya na napakarami niyong nilalang. Gusto niyo bang ubusin ko kayong lahat? At dyan na nga nagtapos ang video na ito. At antay-antay na nga lang mga idol sa mga susunod na kabanata. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag niyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may bago naman dyan, sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!